Gusto natin ang ating Bible sa Ephesians chapter 6, verse 17. Huli po nating ituloy yung ating Christian warfare. At tigil tayo ng 3 Sundays. So itutuloy ko ngayon yung ating serye. At napaka-importante po nito. I will read for you Ephesians chapter 6, verse 17. Nandyan may sa screen? Meron din dyan. Okay. Tutungo ako sa Bible ko, ano ba? Kahit wala ako dyan. Hindi ko nababasahin yung mga proceedings, yung mga naunang talata. Pupunta na ako dito sa verse 17 kasi sanay naman tayong binasa natin yun. No? 17 at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu at siyang salita ng Diyos. Let us pray po. Pinupuri ka po namin, Panginoon, minsan pa sa dakilang pribilehyo ito na nakabalik kami dito sa aming pag-aaral sa Ephesians chapter 6. Verses 10 to 17. Muli namin iniwan sa inyong kamay ang pag-aaral na ito dahil kayo ang Diyos na pwedeng makitungo sa bawat puso po namin. Nangyari po ang inyong layunin sa oras na ito. Ay baon mo sa aming puso ang mga salitang ito naming pag-aaralan. Makita namin ang kahalagahan ng piyesang ito, ang panglimang piyesa ng buong baluti ng Diyos sa aming pinag-aaralan. This helmet of salvation. Tinatagubilin ko rin, Panginoon, ang aking sarili dahil wala po akong magagawa kung hindi po kayo kikilos at gagalaw sa aming lahat. Maitaas nawa ang iyong pangalan sa pag-aaral na ito. Salamat, gininig mo ang aming panalangin sa pag-ito. Hinigaling natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron kayong binanggit na bisita. Ano ba ito? Tagalog, Kapampangan? Kapampangan, no? Okay. Anyway, tatagalog din ako kahit paano. Para masanay na lang. Siguro naman po, malinaw po sa inyo ang ibig sabihin ng helmet. Mo ba kanya na po? Ibig sabihin ng helmet, maka-design niya, you need to protect the head. Okay? At pag pinag-aralan niyo ito, ang tinutukoy dito, presensya na sa mga bagong attendees kasi serye po ito. Tutuloy ko lang po yung pag-aaral. Ang ating title, paksa ngayong gabi ay gabi. Ano ba yun? Maga, no? Okay. Nandun din yung sa ating verse 17. The helmet of salvation, pero pinalitan ko yung title. Ginawa ko yung the helmet God provides. Para sa akin, mas magandang marinig yun. Tandaan niyo po, in Kristiyano, biblically speaking, kung mawawala, tayo ay nandito sa pagkikipaglaban. Tayo nasa spiritual conflict, battleground, war. Hindi sinabi ni Kristo na magaan ang maging Kristiyano. Remember that? Hindi magiging magaan habang tayo naglalakbay sa buhay nating mananampalataya. Remember that?
Hindi ito parang nakahiga ka lamang sa bed of roses, kundi tayo ay lalakad na parang bagang nasa isang labanan, spiritually speaking. Kaya nga ang Diyos, dahil alam niya, ito'y conflict, ito'y battleground, ito'y labanan, binigyan niya tayo ng kanyang baluti. Baluti armor. At alam niyo yung piyesang nauna, meron siyang sinturon, the belt of truth, meron siyang breastplate of righteousness, meron siyang sapatos. Ngayon naman mo tatamo kay helmet. Alam niyo, yung mga Roman soldiers sa salita ni Apostol Pablo, ela pwedeng muntaking gera din na maka-helmet. Ibang garal, the ancient soldiers, Roman soldiers. Why? Pag tinamaan niyang ulo ng kaway, damage ka na. Kahit anong galing ng kamay mo, ng paa mo, ng dibdib mo, kapag ulo ang tinamaan, patay yung bata ka. Yan ibig sabihin nun. Kaya alam ng Roman soldiers na mahalaga ang helmet. Narinig ang Tagalog yung helmet. Kaya ba, turuyo ko. Ali, helmet, English eh. Kaya kumambang ang balog yung helmet ng nano yun. Nano yan? Helmet. Helmet. Paten ng H eh. Di marunong na rin kapampangan, H-killer na rin eh. Branya, yan ang problema. Sino yun? Salitang luma yun ah. Baka luma yung nagsalita. Turbante. Okay, anyway, alam niyo yung helmet. Ano ang pinoprotection ng helmet? The head. Okay? The head. Mag-therapy ka na ako every Wednesday. Bago umalis yun, i-ready niyang lahat. Kasi magmotor eh. Alam na alam kung paalis na siya. Ang huling-huling isusuot niya pagkatapos ng kanyang jacket. Yung helmet. Pag naka-helmet na yon, nakaganon dito, ready na yon para lumabas sa highway. Importante yung helmet, karing magmotor, siguro kasi protection niya. Nalabi ako sigurong balita, bisan ganito yung balita, bakit namatay? Kasi kaya namatay, hindi naka-helmet. Di ba yung mga balita gano'n? Mabubuhay sana yan kung naka-helmet, kaya lang matigas ang ulo eh. Pauman yan, pero pag nagmumulog ka, nasa daan ka, nasa highway ka, gusto nga ka maka-helmet, masas ka bunto. So, balang kaya maka-helmet, at saka handa, pupulay kayong highway, major road, masas lumuntok na yan. Hindi kayo reta. Natural lang yun. Eh, junior naman, maka-helmet ka na. Secure yun, di ba? Now, kaya ako ginaganito ito, napakahalaga nito sa buhay. Pwede in Christian kaya ka maka-helmet. Ngayon kapag sinasabi mong Christian ka, hindi naka-helmet, kaya ka Christian. Hindi magalit. Sinasabi ko lamang yun. Kasi nga, ang Kristiyano supposed to be ay sundalo ng Panginoon. At kung sundalo ka ng Panginoon, ibinigay niya sa iyo ang kanyang helmet for your protection. Yun. Tingnan natin yung spiritual application nito. Siyempre, hindi sasabihin tamo ganyan spiritual. Yan naman tang sali kayong helmet kalwali. Ano yung helmet na rin Kristiyano? Ano yung helmet? Ano yung protection? First, the spiritual application nito, yung helmet sa isang Kristiyano, ang pinoproteksyonan yung kanyang brain, the intellectual part, the understanding, the perception, the central thought. Na yung Kristiyano, importante, yapin brain, yapin mind, yung Kristiyano, isang taong nakakaunawa. Ang Kristiyano ay isang taong natuto, namulat, nagkaalam, nagising.
That's why mahalaga sa isang Christian yung kanyang mind, the intellectual part. Okay? That's why at ng Christian, magdala ng Bible. Oh boy. Kung magdala ng Bible ng Christian, mag-aralo. Gusto ng Kristiyano ay mag-aral ng Bible, ako po, sigurado dito matarasyo. Kasi understanding, ang Diyos ay nangungusap siya sa ating mind, sa ating understanding. Pwede tangtsukin yung puso ko naman, bago ang isang bagay mapunta sa puso mo, pupunta yan sa mind. Kaya nga, dapat ang mind, ang perception, ang understanding, meron itong helmet. So makikita nyo yun, the spiritual application nito. Inulit ko, hindi kayo. Ang spiritual application, direct dito sa ulo, sa mind, sa understanding, sa perception, sa nalalaman ng isang mananampalataya. Kasi nga po, bali po, kaya kung makasunod kayong gino hanggat MYT dyan. Imposible po. Yung po magawa. Ako po mag-criticize. Pero sabihan ko po kayo. Magawa yung pagawa ng ginusto yung mga intindihan. That's why yung Christian, importante kayong mag-aral, nakikinig, inuunawa ang salita ng Diyos. Kanina sa Betis, yung aming MC, kinote niya yung Matthew 4:4. Si Jesus Christ mismo nagsalita. Ang tao ay hindi pwedeng mabuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kristo, yung magsalita, pwedeng magkabihin tao ng ganong material. Pwede. Yung tao, yung part, soul, the spiritual element, the aspect, na ang tao, meron siyang spiritual na pangangailangan. Gusto ngayon daw, di rin may puros material, nasi, pera, nasi, ito mo yung burina, alayang pamilya, di ba, kayong unggoy. Kayong hayop. Mga matutod, kanya lana. Yung tao, aliwa yung tao. Dahil ang tao, meron siyang kaunahin sa Diyos. Dahil ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Na kailangan niya kilala ang ginawa kayo. That's the point. Kailangan niya ang salita ng Diyos. Kailangan niya ang spiritual sa kanyang buhay. That's why, dahil mga kwalta, pangutnan nyo lang, agyan at suman karela, empty la rin, ating kulang. Lahat ng pera, lahat ng babae, lahat ng karangyang nasa kanila, empty sila. Yan ang nangyari kay Rockefeller, yung pinakamayaman dating tao sa buong daigdig. Empty la rin. Bakit? Kailangan niyang magkaroon ng kapunuan pagkakilala sa Diyos. Kaya diyan natin kailangan yung salita ng Panginoon. Ito pagkain. Ngayon, next question is, what is the helmet of salvation? Ayon dito, sa 6:7, please listen to me. Ano ang ibig sabihin ng helmet ng kaligtasan? Ano ibig sabihin niya? Ano ibig sabihin dito? Sinasabi ng verse na ito, sa verse 17. Siguro naman, balo yung salitang kaligtasan Okay? Now, ang kinakausap dito ni Pablo ay mga taong ligtas na. Wakalingunta. Hindi niya tinuturo dito kung paano maligtas. Ang kinakausap dito ni Pablo ay mga taong already saved. Kayo ba yun? O hindi? Kaya kakayamanan na ng tao, para ako kanya tumili, ang pinakakayamanan ng tao sa daigdig na ito, ang malaman niyang siya ligtas. Para ako. Alang higit ka nito. Let me repeat that. Para ako. Walang pinakakayamanang pwedeng taglayin ng isang tao ang malaman na siya saved. Ngayon, yun ang may intindihan sa sinabi ko, sabihin tayo,
Kasi nga, ano yung ibig sabihin ng helmet? Actually, folks, baloy po, yung helmet mismo, yung kaligtasan. The helmet itself is the salvation. Okay? Ngayon, ano ang ibig sabihin ng helmet na ito? Kaya nga sabi ko kanina, napakalaga na inuunawa natin, ang kinakausap dito ay mga taong ligtas na. At kung kayo yon, so kailangan maintindihan natin. Hindi tinuturo dito ni Paul kung paano maligtas. Baloy naman mo rin sabihin ng kaligtasan, eh po. Kaya kung mag-quote talaga, pero i-simplify ka, namin miligtas, ba't ka kang dalumdum, dilana ka ng Diyos kaya sala. Ba't ka kang satanas, dilana ka ng Kristo. Ba't ka kayong kasalanan, dilana ka kayong katuliran. Ang titing kaligtasan. Kaligtasan, ano yung sabihin ng kaligtasan? Napapahamak ka, ni-rescue ka ng Panginoon, dinala ka kay Kristo. Mula sa kamangmangan, dinala ka ng Panginoon sa kanyang salita. Yan ang ibig sabihin salvation. From darkness to light. From death to life. Kaya nga, ang Kristiyano, meron siyang ganito. Meron siyang dating buhay. Meron siyang bagong buhay. But if any man is in Christ, a new creation. Balong save ka eh. Bakit? Kasi bago ba't ka kayang dalundong dati kasalanan? Ngayon hindi na kasalanan. Ikit mo yung sarili mo. Ikit mo yung kasalanan mo. Yung matindi po at ang miligtasin daw. Ikit na yung kayang sarili. Diba ikit na yung Diyos? Kaya mag-repent siya, magsisiyo. Yung tanggapan ng Kristo, hindi ka bayo hindi kayo ita. Kaya nga sa Bible, lumang pagkatao, bagong pagkatao. Lumang damit, bagong damit. That is salvation. From darkness to light. Kaya nga yun ang sabi ng Bible. Lumipat na kayo mula sa kamatayan spiritually tungo sa buhay. Nung dati kang maglaram, hindi magsalita na kang totoo. Nung dati kang immoral, ngayon dapat lumakad ka kay katotohanan at kabanalan. Uling mong takasugurado yung impyerno. Kapag ang kasalanan ay pinagpatuloy mo sa buhay, sabi ng Bible, para kang pumasok sa maluwang na daan ang tungo nito. Ay kapahamakan. Bagong buhay. Yung say born again. Born again, ready yun. Born again, ipinanganak kang muli sa Diyos. Ang dati mong kapanganakan ay kasalanan. Ngayon, iba na. Understand? So, aintindihan mo ito. Nung aintindihan mo, yakin yung salvation ito. Sino nagbigay nun? Hallelujah. To God be the glory. God is the God of my what? Salvation. Yes. So, pag sinabi nating helmet, ayon dito sa ating binasa, nagsasalita dito si Apostol Pablo, taglay ninyo ang helmet, ang inyong kaligtasan, at ang tawag ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kaya pangako na Ariang Gini kasi part 1 mo siguro ulit. In time, very limited. Hanggang akong time. So, ine-expound ko lang ngayon anong ibig sabihin dito. Buksan natin ang 1 Thessalonians chapter 5, verse 8. Para lalo pa nating maintindihan ano ang ibig sabihin nitong helmet ng kaligtasan. Nandito yun. 1 Thessalonians chapter 5, verse 8.
Babasahin ko, Nung wala kayong Bible, at hindi naman natin ito. Okay? Nung walang Bible. Pero ala na kaya kamanyaman, basta may yung Bible mo Remind ako ka rin Pero kung sakali, mas malino na kay Ken, okay mo rin. Babasahin ko ito sa Bible ko. Tagalog nito ang Biblia. Unang Tesalonica, ang kabanata ay 5, talatang 8. Ngunit palibhasay mga anak tayo ng araw, yun ang salvation. Okay? Yung Kristiyano rin Okay? Nasa liwanag sila. Ibig sabihin nun. Ngunit, palibhasay mga anak tayo ng araw, dahil Christian kayo, magpakatino tayo. Yan ang injunction. Yan ang atas. Okay? Kung Kristiyano ko, umayos ka. Hindi tayo ito. Kristiyano ka Okay? Dahil Kristiyano ka, umayos ka. Magpakatino. Concentrate. Okay? Be serious. That's the point. Magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya. Yung Kristiyano, yung kayamanan, yung kayang faith. His faith. Our faith. O yung kayang treasure. Isuot. Ano yung ibig sabihin ng isuot? Bakit mo Show it. Take it. Show it. Okay? Kamarina Ito kaya, bulis ba yung pakit pa itang, pag marungal mo yung Diyos, kaya mo na binayo, nakaliligtas na kayo, nakamangkarapat dapat. Show it. Sulod mo Bayo yan pala yung mahalan mo, sulod mo Ito, pakatino. Okay? Magpakalalaki ka, anong lalaki ka. Expound ko rin talata, bayo nga hindi dyan. Ang Kristiyano ay perfect, pero matino yung tao. At kung yan ay hindi mo ginagawa, then I doubt, naiikapin, sinave na ka ni Diyos o Kristiyano ka. Iba yung possessing, iba yung professing. Professing, sasabihan mo. Yung possessing, tataglayan mo Possessing. Kaya Kristiyano kaya lagyo, Kristiyano ka, kaya hindi Okay? So, isuot natin ng baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig. Wow, importante yun, of course. Yung Kristiyano, mabibigay kayo lugod. Okay? Kristiyano, pati rin kapatid na kalugurahan na. Hindi yung po, kalugurahan na yung Diyos. Kalugurahan rin kapatid na, kalugurahan yung pamilya na, kalugurahan Hindi gana-gana. Mabibigay kayo lugod. Okay? At least nakakitsura yung karakter na ng Christian ganun mo. Okay? Nung husband ka, you love your wife. Nung wife ka, you love your husband. Submit. So yan ang pangunahin. Okay? Pangunahin. Then, sabi niya rito, at maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Note that word. What is the meaning of itang helmet na ng kaligtasan? Number yung sabihin helmet. Hope. Helmet, hope. Anong hope? Pag-asa. Bala mo yung Kristiyano, agyan nga may harakal problema. Ang nanay sitwasyon na kami, I have this hope. I have hope. Ati kong kapanatagan, ati kong pag-asa, ati kong galak, ati kong tagumpay. Kahit siya, nasa gitna ng dilubyo, ano bang sitwasyon mahirap sa buhay, ako'y may pag-asa. This is my salvation. I have this joy, this peace. Oh yes, siyempre, yan naman sinabi ni Mayo, Christian, kaya ka mong problema Okay? May trials, troubles. And yet, muling save ka, ano ka? Iba ka. Ano yun? Your hope. You have this blessed hope, this living hope. Hope! The helmet of your salvation. Okay ba? Kaya kayo, hindi mga problema kaya.
Siyempre, ba't ng Kristiyano ating time? Tagal na ako. Magdang na ako yung problema ini, ulit-ulit. Yung problema ini, kaluwat ko na ini. Magatian kang church, magdala ng Bible, pero yung asawa ko, yang-iya, yung demonyo. I-depress na ka, paten na ka. Paten na ka pag-asa, pahinga na kalub. Wala namang marigyari kaya magtapat kang magtapat. Ang uno ka ba rin tayo mo, pero yung asawa mo, may manatutuki. O tamad na ka dito. Umulis na ka dito, yapi dito. Okay? Ala namang bayo kapakiramdaman, walang mangyayari sa'yo. Lumabas ka na dyan. That is the devil. Devil magaling niya kay nano. Okay? Discouragement. Doubt. Oran din forte na. Galing niya dyan. Doubt, discouragement, depression. Magandang umagandang church, magandang Bible, magandang karang respeto ng anak, ano yung ko balik, kawasan sa ng anak. Ilakuha na ka, faithfulness ka dito. Atok na ka. Yan. That's the devil. Ako yung nagsasalita sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Hindi yung naglalaro. Yung pastor ma-depress. Dali? Sige nga, subukan magpastor. Hindi mauubos yung buhok mo. Bakit? Preach kang preach, aral kang aral, lungog keni, lungal ka rin. 30 years. Kasi, minom na ako mo, dating biya ko. Nightclub na ako. Chicks na ako. Alis, sabihin kaya mo kaya kayo. Daw mo nasusunod ngayon, balang sana, ano ang bali yan? Sabihin kaya mo kayo kayong punto. Marami ako sa iyo. Spiritual battle rin eh. Diyan ba magaling sa Satanas? Yes. Fox. Yes. My friend. That's why, kaya katuwa ko ngayon yung pangapastor. Nakala, dinom kapilya, may mamaganda na ba yung anak, linwal lang. Habat ang problema, nakinig talaga sila sa demonyo. So sabi ko, talagang totoo yung Bible, karakalila ba na? Kaya, kalunod na rin ang aliwa. May ngatwa lang yung kapila, magdala ng Bible, alapatuod kayong prayer meeting, putang ay, problema pa po rin, makanya. Hindi na babago. Ano yun? Discouragement. Sabi mo kanina, this hopelessness. Oh boy, weary na ako, pagod ako. Nakasawa. Sana matay na ako. O datang na yung gino. Ang daliwa na ubuntok. Wala lang nakita hope. Ano yun? Ano yun? That's the devil. Pero mo, gawain niya, ganun pagtamaran niya. Di ba? Magtipon na, mag-aaral na, kiran na, kaya pagtamaran niya. Hindi ito. Kaya nga, pag sinabi dito, hope of your salvation, the helmet of your salvation, ang tinutukoy dito kay ito, the assurance, the certainty, the security, and the victory, the hope. Buri na sabihan, o tangatsukot yung ginuit ang katiyakan. Gagaran dyan Ing Kristiyano po tang yung ginuit, inuktisan ing gawa na kay mo gagaran dyan Kailangan mo magtiwala ka. Kailangan mo maway ka. Kaya. So, hindi mo rin yung maintindihan nyo. Kasi kami minunaki kayo Hindi mo rin junior, bayo okay pa. Kapatid siya kang Kristo. Bible rin, kaya kami. Okay ba? Hindi nga doon kayo. Okay? Kung magiging kayo, kaya mong nilumindan, malumod kayo Alam mo yung salita ng dito. Ano ibig sabihin nun?
Ibig sabihin, ang salvation, mahaba siya. Hindi lang siya noon. Hindi lang siya susunod. Ngayon siya. Okay? Kaya nga, di ba, minsan makabalita kayo. Kanita po mapali yun, Hara. Hindi. Kanya po kasipag. Malya, o ngini, merimlaya po. At naging malala siya. Ano nangyari doon? Kasi nga, ang kaligtasan ay hindi lang noon. Halimbawa, ay Rose, mapali ka kanita. Kailan ka ba nagsimula, Rose? Kailan ka nakakilala sa Panginoon? Hindi maputi yung buhok niyan. Hindi, sa totoo lang, bagay sa'yo yan. Parang yung mayor ng Manila. Huwag mong kulayan yan, ha? Huwag mong makikita ng kulayan mo yan. Bagay sa'yo yan. Hindi, sa totoo lang. No kidding. Kailan ka nagsimula? 88? Oh. Tagal na noon. Hindi mainit siya noon. Mga bata pa yun dati. Na ano ko yan, kumbaga sa ano eh, nakamulatan ko. Supposed to be noon, supposed to be, mas matindi ka ngayon. Di ba? Yes. Kung masasabi mo 1988, kilala ko ang Panginoon, ngayon gusto ko pa siyang makilala. That is salvation. Kasi salvation, hindi siya one-time act. But it is an ongoing process. Gawin tayo ngayon eh, in Romans. Chapter 13. Verses 10 to 11. Let me read. Check yung screen ng aliban, bisa kayo kaya. Let me read. Ito sinasabi. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan naman. Now, 11. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Yung mga nagpapabaya, parang hindi sila ligtas. Bakit, anak? Kaya po, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Wow! Naintindihan niya? Bakit? At sinabi na yan, mas malapit niya kanyang kaligtasan kaysa niyang nung tayo sumampalataya ng una. Ano ang ibig sabihin nito? Importante nga intindihan niya yun eh. Bigising kayo, ngayon hindi kayong pangadudtot kasi malapit na yung katang katubusan yung kaligtasan. That's it. That's it. Buri mo sabihin, yung kaligtasan ko, luluk-luk yan, iba ng domingo, ang gamugyan nila, magdala ba yun, makiramdam kang mag-preach ka, hanggang dito lang ba to? Ito lang ba yan? Ito lang ba yan? Wala ba itong pupuntahan? Pupunta tayo ito. Bisang gayni, ining kapila, ining bulwaga na ini, ikay kami, yung hubong niya mo ini. Halos sa ibang burong punta lang. Kaya disente itsura, kaya itong panahon na ito. Yan wow, ang aircon niya. Thank you, Lord. Nakapinda, nakaputi. Pero sabihin mo, why mo? Ito lang. Ito lang. Yapi na yun eh.
O, nung halimbawa, ihati na yun, ihati na yung kaligtasan niya hanggang itong bata mo, hanggang yung mga matata. O, ano po? Pero yan po yan dito. Yan po yan dito. Ito yun. Kinig kayo. Ang kaligtasan, meron siyang past. Meron siyang present. Ultimately, meron siyang future. Okay? Past, meaning, salvation is an ongoing experience in life. Ang kaligtasan, meron niyang karanasan niyang mamagos hindi. Nasa nabi ng Kristo, kiramdam kayo, ang sino mang sumampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, 7:38 ng John, out mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig ng buhay. Nani po ni Simenda? Once na tinggap mo yung Ginoo, neto mo yan, alayang katapusan. Okay ko po? Once na tinggap mo yung Ginoo, once na may convert ko, ito ay dadaloy parang tubig ng bukal ng buhay na walang katapusan. Ongoing process. Inguri ko pong pamulat kaya kayo, bayan nga hindi nga. Yung kaligtasan, niya mo tinggap mo kanito, niya mo kanito. At inyang ngeni, present, at inyang future. Kaya nga helmet eh. Helmet, ang ibig sabihin, meron siyang simula, meron siyang security in the future. Pota, ano yung Bible, sumawa kayo. Pota, bumigay kayo. Pota, ma-discourage kayo. Kaya gagawan nyo, kaya ginutok nang kayo. Kasipin, ay may galing mag-depressing kalaman. Hindi kaya paano wala yung kasalpantayan. Kung ala yung Diyos talagang matrastangan eh. Kaya kumakayan. Kasama yung biye. Di ka nang at-tsugeti. Di nga naman, mag-enjoy lang yan biye. Ay, ka-tsugeti. Siyempre, yung kasalanan, makapag-enjoy ka kaya eh. Pansamantalang kaaliwan yan eh. The senses lang eh. Ini may kakit eh. That's why by faith. Remind na katama ng Bible. Tungkol sa bagay nito. Ongoing experience ng salvation, yes. Halimbawa, 1 John 5:13. Anong sabi doon? Gusto kong sabihin sa inyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay meron kayong buhay na walang hanggan. Hindi po tayo balo. In eternal life, ang buhay na walang hanggan, kailan yan? Ngayon ba o sa future? Kailan? Eternal life, wow. Eternal life, wow. Kailan yan? Future ba yan o present? Yes, both. In eternal life, mo naman tanggapan yan kaya susunod na biya. Ini. Nung wala kang eternal life, nga ala ka kaya susunod na biya. 1 John 5:13. Kaya lang, wala pa yung ultimate, wala pa yung final. Meron kang buhay na walang ngayon at kiniklaim mo yan by faith. Bali yun naman yung relasyon tamo kay Diyos, by faith. May yung relasyon mo kay Diyos, kanyang faith. I am dealing with God, faith. Buri sabihin ng faith, wala ako muging kayang salita, ekwa kakit, ekwa patunayan kayang mata ako, and yet sinabi ng word, in Diyos ay magrarabing kayang sinabi, nangini at hinggang eternal life, kaya ba yung Diyos, akit mo yung Diyos experience hindi, meron siyang ginagawa sa'yo. Pag Christian ka, o yung pakatandaan mo, ladies and gentlemen, eto tatandaan nyo, kapag ang Diyos ay nasa iyo, kaya may gagawin siya sa buhay mo. Hindi ko sinasabing payayamanin ka, alam ko kayo makanya eh. Pero bago mo, pag-obrahan na ka ng Diyos, i-ready na ka ng Ginoo kayong tutumbihan na lang. Iawat na ka ng Ginoo. Kayong landi na ng sanlibutan.
Obra ng Diyos ito. Eh, maintindihan. At milako ko panlasa, Lord, bagay dati kong mundini. At ngayon, batak-ditak, lalako ko kaya din. Kasi ready na kaningin kong higit ang biye. Sinasabihan ni Bible, 2 Corinthians chapter 4, itong panandaliang kapighatian ng Bible, inihaanda tayo para sa walang hanggang kaluwan. And you know that. Bakit? Mag-witness yung Holy Spirit talaga. Mo maintindihan, mo kakit. And yet, kikirang inner life, habura na ka ng Diyos. Wali ka na pa. That is the situation. Philippians 3:20. Ano sabi doon? Our citizenship is in heaven. At yun na ka heaven? At yun na kayo? Pero citizen kayo. That's it. Ala ka pa heaven, and yet, at kinakalagyo ka rin. Yan ang salvation. Salvation, hindi pa talaga nangyayari yung final, and yet, may experience na yung faith dahil ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Hindi akong talata kayo, ako chat-chat mag-embe. 1 John chapter 3, verse 2. Anong sabi doon? Now we are the children of God. Now. Ngini pa anak na ka ng Diyos. Ka maging anak ng Diyos. Kasi nung yan anak niya, ka maging anak kapilan man. Yan yung katoliko ko, lagi kong isipan, purgatory, gano'n, banwa. Ay, balo mo yung putang mete, magawa ka kamaya, patili. That's a lot of nonsense. That is tradition. Ngini, yung raw, kasi yung word, yung salita ng Diyos. Ang pangalan ko ba ay nasa aklat ng buhay? Hindi ko nakita yun. Pero sinasabi ng word. Actually, yung kilibro ng be, yes, mature ng Christ. Ako ba yung mamamayan ng langit? Yung sabi ni Philippians Our citizenship is in heaven. Kaya nga, kapag Kristiyano ka, hindi ka nakatuon sa mga panlupa. Nakatingin ka saan? You set your mind on things above. Why? Your citizenship is in heaven. That is salvation. Kaya ko sana pagkamalan. Kung burisan yan, pabreak nyo yung bigay niya, pabreak nyo yung pamilya, pabreak nyo yung negosyo, pabreak nyo yung... Alin gusto nyo nito? Sinasabi ko lang sa inyo, higit dito, ang iyong kayamanan. The whole. Walang pag-asa mo kaya, tumetuwa na ka na kaya. Tumetuwa na ka na, may kiburiya ko. Liwanag ka ba? Liwanag ka energy. O, totoo naman Utang matuwa na kayo, may kaburiya ko. Mukha di kang pera. Pero wala na kang pera, matuwa ko. Bantong kang dalagitang anak-anak. Senior ka. Huwag yan nga nakatukyan yan Alana ka kanina, tumetwa na ka, alana ko. Mukha di kang pera. Why? Aliwa na ka ba Kali magsalita akong totoo, everything in this life, this world, everything will pass away. Mo sabihin yung malago-lago kang ngini. Ngini yan. Wala rin Karaniwan naman sabihin na. O hindi ba, malakas-lakas na pakatawan din. Anak na Timer ka, maging kalupad na kayo. Hindi mo na kami magyaga kayo. Wala rin sabihin. Higit kayong BID, ating tutumbi. Kung ba kanya? That is my point. Hanapin yung Ginoo. Imbibigay ko kaya kayo, tutong pamangan. Pamangan, babangas. Hindi siya napapanis. Kundi ito'y bubukal sa inyo hanggang sa buhay. Walang hanggan. Ang tanong ko ito, pwede ba, pagkatapos nating tanggapin si Kristo at maligtas at mapatawad ang ating kasalanan, pwede ba na ang Diyos ay dalhin niya tayo sa langit?
Kagad-agad, right away. Pwede ba yun? Diba, tinggap kayo ngayon ng Ginoo, nagsisi ko, tinggap kayo, di na yung Christian ko, message ko. Pwede ba ako'y dali na sa langit? Hindi, siyempre, siya ang Diyos eh. Di ba? Pwede lang, tinggap kayo ng Ginoo ngayon eh, nagsisi ko, miligtas ko, dalang na ako eh, marang may magkasakit kayo eh. Daming tukso rito eh. Okay? Bakit hindi? My friend, madalas sinasabi ko sa inyo, ating time in kay ganyan. Pero sabihin ko kayo, halimbawa, o tatyo ko pag-iiti. Siguro mo rin ang Panginoon, ikalat mo yung kaya lugod. Siguro gusto ng Panginoon na maging pagpapala ka sa daigdig na ito. Di ba? Gusto ng Panginoon na maging asin ka, maging ilaw ka. Gusto ng Panginoon yung kilala mo, share mo, dala mo kang Kristo rin tao. Pag nga kilala mo yung Ginoo, mo dudala kay ka rin tao, dala na kang Kristo. Muna. Ang titindi eh. Kasi nung milapit siya kaya malapit kang Kristo, puntaya yung pierno yan. Kanya, pinatsuta pa kayo niya itong iti, we live unto God. Narito tayo upang mabuhay para sa Panginoon. Kasi safe ka na eh. Ba't nandito ka? Para mabuhay tayo sa Panginoon. So, yung purpose sa Chugit eh. Hindi ako pa. Para mabuhay ako sa Panginoon. To honor Him, my daily life, to glorify Him, and to serve Him. Bali naman, nung naring katuturan na rin tao, ganyan itong ito. Bakit tayo hindi niya? At bakit at yung tao ganyan ito? Yung mata na ng Diyos. Maglingkod to serve. Everything is vanity, vanity of all vanities, except to love God and to serve Him alone. Kanya itong iti, enjoyment, service. Enjoyment susunod. Mag-enjoy ka kaya, di bagya. Pero ala ka kaya to be entertained para mag-enjoy ka kaya, at saka kaya to serve. Pero kay ba't naniting, Ginoo, yung reward na, kanano, anong katapusang tigaya. Kanya, sali sa ingyato eh, potang maglingkod tamo talaga kay Ginoo eh. Hindi yung patakasan ng hihin, ng pride, ng payabangan, ng ganito. Ali, ito tamo kay T-Box. Hindi ka wisdom na mo. To serve God, to love Him, to love our fellow men, to love His ways. Keti, obra talaga keti niya. To obra, ibig sabihin service. Keti, painawa. Enjoyment, keti. Pansamantalaw, enjoy ka. Actually, wala namang rest kanya to. Mag-rest ka katawan, pero yung rest at tuba mo. At saka yung Ginoo. Sinabi na ng Christ yan eh. Nung manwala ko ng Christ. O, siyempre, din tawag kayo sa libutan, meron naman naiintindihan yan eh. Di ba? Ang tinatanong nila sa buhay, ito eh, mo kababa, mo kababo, kembe. Makanano kung may kapera, mababo yan. Makanano kung mag-enjoy, kembe, mababo yan. O yan yung kukutang mo? Yan lang ang tinatanong mo? How can I get mine? How can I prosper in this world? Anong kakainin ko? Anong inimin ko? Kung yun lang, mababo yun. Ito yung tanong, paano kong iligtas? That's the question. Tingnan natin ang Bible. Ang salvation, palagi akong medyo magtsaga ako ka na yung overtime na kayo magyan. Okay mo po? Okay. Buksin natin ang ating Bible. So 1 Corinthians chapter 1. Unang mga taga-Korinto, 1:30.
1:30 ng 1 Corinthians. Anong gustong ipakita rito? Pinapakita rito ng Bible na ang salvation ay meron siyang 3 tenses. Okay. Makala nito, hindi niya. Para makikita nyo yung bakit naging helmet ng kaligtasan or bakit helmet to. Verse 30, 1 Corinthians chapter 1, ang sabi rito, subalit kayo ay nakay Kristo Jesus. Ano yun? Siyempre, salvation. Okay? Ibig sabihin ng kaligtasan, at saka kang Kristo. That you are in Christ. Okay? Now, ano sabi dito ng Bible? Na naging karunungan para sa atin mula saan? Mula sa Diyos. Bali yung kaluguran ng kapatid, may itong tao, nasasampalataya kang Kristo, biyasa yung tao. Bali ita? Bakit? Ba't ken Diyos ito? Kristo yung karunungan. Kaya nga liwa, Kristo na ano ya? Yung bisa yan. Kaya nga liwa. Reject na ito. Waiting ka mamahan. Para kaya lang kabis na, di ba? Ing pamangilala kang Kristo, with the meaning but ken Diyos. Para sa atin, karunungan na sa, that's why akit yung, mag-initiate yung salvation nyo in Diyos. Kaya galing yan. Balo yun, tapatan na kayo. Nung kayo, kaya kayo mo, tanggapan ni Kristo kayo, nung kayo magdili-dili, hindi nyo gagawin yun. By nature, yung tao, rebeldia. Yung sakit na yung tao, pride. Ngapit kay Diyos, may kayo interest kay Diyos. Ingakit na yung kayong sarili. Aliwa yung binu. So yung may tumatawa, ang karunungan na galing sa Diyos, ito yun, Jesus Christ. He's your wisdom. Mo naman nanggaban ni Kristo, nung kinilos kayo kay Diyos. You cannot. Aliwa, yung tao yung buri na kasalanan. Self. Yung buri na yung tao, yung kayang self. Ano yung aliwa na ini? Pakilala yung ginugay kata mo. Na Kristo naging karunungan ng Diyos. Tapos ano ba? At ano? At katuwiran. At katwiran, at kabanalan, at katubusan. Now, explain ko kay Renny. O Renny, then, 3 aspects of salvation. Please. Grade I am, sabihan ko kay din. O Renny, rin, 3 aspeto na ning kaligtasan. Okay. Yung salvation, atin yung past, atin yung present, atin yung future. Ano yung past? Ito yung sinasabi dito, katwiran. Ano yun? Yan ang ibig sabihin ng justification. Kaya nga itong punto niya pinahini. We have been saved. Saved. Past tense. Saved from what? Saved from the penalty of sin. Yun ang righteousness. Yun ang justification. Once and for all, in Christian, may saved na. Past. Past tense. We have been saved. May justify, siya pinawalang sala, siya pinatawad ng Diyos. Kaya nga katuwiran right standing before God. And I say this with reverence. Agyang in heaven, nakayatulan. Istungin Diyos, kaya po walang sala na ka. Righteousness, right standing. Sino yun? Through His Son, Jesus Christ. Anya yung Kristiyanos itong may Savior, ang tingin sa Kanya ng Diyos, righteous. Hindi ito kayabangan. Sinasabi ko lang sa inyo, ang ginawa ng Diyos kay Kristo. Kaya nga, ginabanggit ng Bible. So we have been saved. Past tense. Now ito yung present tense. We are being saved. Ano yun? Kabanalan, sanctification. Saved from what? Saved from the power of sin. Hindi may save na ako. Ako may save ko. 1986 ba yun? Masisave ko ngayon Yes. Ano ibig sabihin nun? Ako'y binabanal. Binabago. Nililinis. Tinatapyas. Yung Kristiyano ay perfect. Kaliyo. Pero yung Kristiyano, wala siyang Diyos siyang ngayon isa babaywan
Nagbubunga, nililinis, tinatapyas. We are being saved. And yet, saved na ako, Kenny. Past. I have been saved. I am justified. I am reconciled. I am a forgiven man before God. I am accepted in the beloved. There is no more guilt. Wala nang sin. And yet, Ken Kadwa, the present tense, I am being saved. Being saved. Kabanalan. Sanctification. Binabago. Okay? Now, nangyari ba sa inyo yun? Salvation ba yun? Oh yes, my friend. It's an ongoing process. Lakad yun. Bakit kailangan mangyari ni? Sabi kaya, ulitin kayo sinabi kayo. Isto nga tsuke kayong Diyos, man. Ating struggle kini, may labanan, may temptation. Tingnan kasi po, hanggang Kristiyano tayo, pagkwento tayo sa sabi. At po masakit yung magpakabanan. Bakit mahirap ang maging spiritual? At luta kalaban na. Ang bibigat nito eh. Mga dambuhala itong kaaway namin. Ayon sa Bible, pag Christian ka, kahit save ka na, hindi nila, tatlo sila. Ano yun? Para kung pera matindi your flesh. Eh, masakit kalaban nila man? Pipilitong, tayo, babalikan na ka maban. Flesh. Kristiyano ka eh. Walang niya alakang power. Eh, kalalakad niya yung spirito, kalalakad niya yung flesh eh. Kanya alakang taram eh. Tama, hindi po ba? Hindi po ba? Meron tayong struggle sa flesh yun. Yung nga paglabanin, hindi kang control, hindi kang laman. Ang yang mali, ang yang kasalanan, luban mo. Hindi kang di. Ano ito? Flesh. The flesh. The old life. Ano bang kalaban? The world. Lord, makalahan mo kung maging spiritual yan, makababad ka niya ito. Kaya po mga yun, isipan din po. Tangkay, yun yung magaten, may bisang yung pamula. Nakababad ka kaya mobra, makababad ka kaya world din eh, kalaban niya. Hindi po? Tayo lahat. Ako po sasabihin ninyo na malakas po yan. Alin po, sinasabi ko lang naman sa inyo, kung ang Kristiyano kang Bible Christian, abano mo, nakinyatong hindi talaga labanan. So the flesh, the world, at yung sinasabi ng Bible, the devil himself, and his minions, then kaya maniporis, yung diablo. Sabi kayo ng dim. Magatin kung magatin. Ako nga tingatyo. Magatin kung magdala akong Bible. Magatin ko. 50 years ko nang gagawa nini. Pero wala ko nang malilari. Ano malilari ka? Humihina yung loob. At nawawalan ka ng gana. Nawawalan ka ng joy. Para walang pagbabago. Discouragement yun eh. Diablo ito? Oh yes. Then, the future tense of this great salvation. Ano yung future? Past justification, saved from the penalty of sin, then sanctification, kabanalan, the present tense, saved from the power of sin, then the third. Ano yun? Masulat ko. Katubusan. Glorification. Salamin nyo kung yun Hindi salvation ko. I have been saved. I am being saved. I will be saved. Final, the ultimate, datangin pa si Jesus Christ. He will return. At palitan na yung katawan mo ngayon niya, bubulok, katawan niya itutuwa, palitan na yung bayong katawan, ano pa ng kanyang glorified state. Kayo man wala ka nita. So, yun yung salvation. Yung salvation ko yung pinini. Yung kakong helmet siya pinini. Natin kong assurance, natin kong kapanatagan, na yung inumpisan, yung ginuka na ako, ariyane, ang naging data niya kayong second coming
of Jesus Christ. Kanya malinari ang Philippians chapter 1 verse 6. He who began a good work in you. He who began a good work in you. So, in salvation, yapin ini, may masakit sitwasyon. Nani pagdalanan ko, and yet ating kong hope, ating kong assurance, o boy, ating kong certainty. Meron akong victory. Ano yun? Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang kaligtasan ko. Time will come. Metong nga ka rin pinakaburi kong ilustrasyon ng Bible, yung gagamitan ng Jesus Christ. Ano yun? Itong babaeng mga anak. Hindi ba? Ang babaeng nanganganak, kapag dumating yon, ginura rin mga anak yan. Hindi, kaya ako tinatanong, hindi ko masasabi yung experience. Ilang mo may anak eh. May anak na kayo. Ano ko ta? Mahirap ba? Amen ka na. Kaya pingin namin din yung Bible eh. Kapag dumating yung oras ng panganak, yung hirap doon. Di ba hirap? Para ka namamatay, di ba? Dakal mo ikit mga anak, kuling kumadoro na yung dako, kakit ko na yung mga anak, marabay ko na eh. Kaya dakal ko ikit eh. Anak ko ba, tungi-tungi ko yung dako. Okay, now, sabihan ko muli kayo, totoo, mahirap. Eh, pagluwal ng baby, yan, mangyayari. Paglabas ng sanggol, ano, makakalimutan mo lahat. Yung mahirap. Hindi ba? Di ba? Pag lumabas na yung sanggol, lahat ng hirap makakalimutan mo. Ano yung kapalit? The joy. Nari yung panahon tamo kay Ricky bilang Christian, king salvation. Kasakitan. Kaya kayo magkasakit? Okay. Last verse na pa. King Lucas 21. Sa aklat ng Lucas. Part 1 lang tayo ha. Kasi yung time ko. Luke chapter 21. Simulan natin sa verse 25. For our last reading. Lucas 21, 25. Basa. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin at sa lubay magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyo. Sagli. Sabihin kayo yung konteksto. Bayo dating yung Ginoo, kasakitan, yung daras kanya po, kahirapan, pati yung kalikasan. Okay, note. Sabihan ko kaya kayo, istong Christian kayo, kayo magpa-cute-cute. Ali. Na sinabi ng Ginoo, istong Christian ka, mayan nga. Na sinabi ito, na sinabi ng Ginoo ito. Istong Christian ka, mayan nga. Na sinabi ng Ginoo ito. Sinabi ng Ginoo, sa daigdig na ito'y magkakaroon kayo ng kapighatian. Are you ready? Are you ready? Kailangan, balong mo yun sasabihanan ng Ginoo mo At ni Jesus Christ ay maglarang. Siyempre, yang ninuan ang bikiburi kang pagsubok. Akong masakit. Akong buri pagsubok, masakit. Kaya lang, my friend, let me remind, we are living in a fallen world.
Masamang daigdig ito. Teritoryo ng gininga at teritoryo ng demonyo ni. Bring away this present evil age. In kasalukuyang panahon, marokya. Galatians chapter 1 verse 4. Bring away this world, this present evil age. Daigdig ito, puro kahirapan, puro kapanglapating, kalikasan. Akit yung kasakitan. Kaya panahon datang. Datang pa yung tatakan 666. Tutulan na yan. Kaya maglaraming kasulanan. Akit yung panahon tamo yan eh. So, nung Christian ko, sobrang sakit. Bakit na ako? Bakit na ako yan dati? Bigay na ako. Yan ako magatayin. Alin na ako. Yan ako magdalang Bible. Yan ako masa. Yan ako magtapat. Ay, hindi ito yung demonyo. Okay? Now, dahil tayo sa biyahe ng Bible. Sinabi na ng Ginoo. Ano pa sinabi niya rito? 26. Ang mga tao'y manlulu. Pay-pay. O yung Ginoo, sinabi na ng Ginoo, lagi kong mag-pray, kayo man lupay-pay. Pero talagang, at dito, ang mga tao ay manlulupay-pay dahil sa takot. Yes. At mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig. Well, nung bago yung Bible yung sinabi na ng Matthew, yung lahat ng mga kasakitan, the great tribulation, pakadamilyari, pag-umpisa niyang lalanganin Diyos ng yato. Na-experience namin tayo kung ba, no? Kaya lang, siyempre, Bible hindi nga maglaram eh. Dati yung great tribulation. Okay? Bago ito, supposed to be. Great tribulation. Paano ka na nakasakit ito? Sapagkat, ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. 27, hallelujah. Ito na yun. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao. Alan, sino ang anak ng tao? Ha? Jesus Christ. Yes. Kaluwatan na niya kakiti Jesus Christ kaya niya ito rin tao. Higit ng 2,000 years, kaya biglang-biglang tayo. May kuya, sinalikot siya. Kali, time na. Time na. Kaluwatan na niya kakiti Jesus Christ kaya ito sa Isaiah. Katang niya, akit tayo. Oh boy. Nung nga naghirap siya, dumating siya. Ngayon pa kaya darating siya sa kaluwalhatian. Sabi niya, pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kalwal. May panganak ang Virgin Mary. May pa akong krus. Hindi, darating si Jesus Christ, hindi na yung kahirapan. Ali, datang niya bilang hari, akit yun, hindi na yung Ginoo. Sa ulap, tama panwalan kasi supernatural ini. Yan ang mangyari. Biglang-bigla, ang hirap ng dirito. Halimbawa, makababad ka dyan, makalaway ka dyan, magreklamo ka. Ay, biglang-bigla nung pahingin mo. Yun ba mangyayari? Yes. Darating siya sa kaluwalhatian. Nakatakot kang dating Ginoo. Bakit? Ako imagine. Taglay-taglay ang kapangyarihan ng kaluwalhatian. May manalaway siguro Ginoo. May talagang alaway nung kasave. At yung last verse sabihin ko kaya kayo lang niya. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tuminga na kayo. At itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Malapaligtas na ako. This is the ultimate, the final, the complete salvation. Ngayon yung utang. Otas kayo muntok ko. Kasi bago mo save ko. That is your confidence. Lalo yun po. Kaya kadakilang biling regalong tinggap po ken Diyos siya pinagkakong salvation. This is the most precious gift receive ko ken Diyos. O tingnan na ako kayo. Ala ng pera, kayamanan, ganyan itong dinuilang balo mong save ko. Save ka ba? Anya pinumawi ako kasi save ko. That is my confidence, my assurance. Lift up your heads. Ano yung kanta?
to the coming King. Mag-ready ko, maging sober, magbantay ko, maninaya ko. At talangagay, dating Ginoo. Ano yung sabihin nun? I am saved. I am saved. I am God's child. I am reconciled to Him. I am justified. Sabi kayong saved kayo? Nung ngayon sabi, ala kayong confidence. Makanano yung labanan ng hanggang mga sakit kanya. Atakya na ka talaga ng dewan yung buntok. Hindi ka mind. Kasi you're settled in your mind. So I was saved, I have been saved, I am being saved, I will be saved. I am saved. At nung saved ko, all things work together for good to them who love. The hymn of security, ang may katindi sa sabihan ng Romans chapter 8. Para-praise kayo kayo. Anong sabi niyo ng Romans chapter 8? Bago ako mag-pray. All things, good or bad, work together for good. Ibig sabihin, nagyang nanuman ni Malyari, kahit taon na ni Diyos, maya kong maging resulta. O bakit? Dahil siya ang may hawak ng kasaysayan mo. Ano sabi niya ron? Yung mga nakilala niya, nung una pa, ay kanyang itinalaga na maging katulad ni Kristo. Then Romans chapter 8, verse 29, verse 30, yung mga itinalaga niya ay tinawag niya. At yung mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At yung itinuring na ganap ay niluwalhati niya. Tapos, ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon, gusto ng Panginoon. The helmet of your salvation, tignan mo ang iyong kaligtasan, ay binuo at tinapos ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Bible, what shall we say then if God is for us? Then what? Who can be against us? Pasalamatan niya po hindi kayong kaligtasan. Ongoing niya po yan. Hindi ka natambil. Let's pray. Tapos awitin natin yung awitin, Blessed Assurance. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Patuloy mo po kaming sumaybayan. Nakasulat sa Bible kung gaano kadakila itong dakilang kaligtasan ang tinanggap mula sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na bantayan ang aming mga pag-iisip kung ano ang nilalaman ng aming isip kung ang kaligtasan ito. Kung kami may kapanatagan, kung kami may katiyakan, kung hindi lang kami naligtas noon sa kasulukuyan, we will be saved, we will be glorified. Sasalubong kami, hintayin namin ang pagdating ni Kristo sa aming Panginoon. Itataas namin ang aming ulo. Ito'y dahil kami ligtas. Maraming pong salamat. Lahat ng ito ay ginawa mo. Salamat, Panginoon, binago mo ang aming kwento, ang aming kasaysayan. Mula sa kadiliman, ngayon nasa liwanag. Mula sa kamatayan, ngayon nasa buhay. Mula sa kasalanan, ngayon nasa katuwiran. Thank you, Father Heart God. We thank you, Father Heart God, for your Son, Jesus Christ. Dahil sa Kanya, nagkaroon kami ng katuwiran, ng kabanalan, at ng katubusan. Maraming pong salamat, Panginoon. Dahil sa kaligtasan ito na hindi mawawala, meron kaming confidence, and security, and certainty, katiyakan sa buhay. Yes, hindi namin tinatutuwa, hindi namin itinatanggi na maraming kahirapan sa daigdig na ito. Marami kaming karanasan. May temptation, may troubles, may tribulations, may sufferings. At sa lahat ng ito, Panginoon, itatawid mo kami sa lahat ng ito at aming mararanasan the ultimate, the final completion of our salvation in Jesus Christ. Aming Ama, bantayan mo ang aming mga isip. Tulungan mo kami na ang maging laman nito sa buhay ay ang kaligtasang binigay mo sa amin. Sa kabila ng marami kaming ginagawa, matutuwa namin, Panginoon, na kami lumago sa aming sariling kaligtasan. We thank you, Father Heart God.
Thank you for this great salvation, Lord. At yung mga nagpapatuloy sa inyo, hindi dapat mawalan, manghina ng pag-asa. Hindi tignan si Kristo. Na dati, Panginoon, dahil sa kanyang kagalangan, nag-aatay sa kanya, napagtagumpayan niya lahat. Aming Ama, maraming salamat sa selyo ng katiyakan. In Jesus' name we pray. Amen. Hindugan natin ang Panginoon ng isang awiting